posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang Surviving Sickness. So how do you survive a loved one's sickness? Don't worry. Have faith. At si Jesus ang may sabi nun kay Jairus, don't worry. Anong magagawa mo? Paano ka magwa-worry? Okay, meron kang pasyente. May dengue siya. Nag-transfusion na. Ginawa na lahat ng magagawa. Ano pang magagawa mo? Try not to worry. Have faith. Believe. Iba kasi ang worry pag malapit, pag mahal, pag may personal interest and connection. Pero sikaping huwag masyadong maging ganon. Huwag magpa-apekto ng ganap. Kasi kung ikaw ang tutulong sa pasyente, sira ang decision mo, you're emotionally wrecked. What can you do? So, do your best to help, then try to have some distance. Like what you do in other cases. What do we mean? O yung palang si ganong kamag-anak natin, may sakit, ipag-pray natin. O ipinag-pray mo na, pagka-pray mo, di ba, tapos na, may gagawin ka ng iba, tuloy ang buhay. Si ganun pa ang kaibigan natin, may sakit, o ipag-pray. Pagka-pray mo, tapos na yung prayer mo, bukas nadalaw ako sa kanya, pero tuloy ang buhay. Pero bakit pag mahal na mahal mo yung may sakit, ipinag-pray mo na, pagkatapos mo mag-pray, nagwo-worry ka uli. Ito yung sinasabi ko mga kapatid na suggestion ko na para i-protect nyo ang sarili nyo from needless worry. Total worrying won't do anything good and it won't help the patient. Pray and forget. Mahirap gawin pag mahal mo. Pero ipagtiwala mo. Gumagaling din naman sila, di ba? Ang dami na nating hindi sobrang nating mahal, hindi sobrang malapit, naalaman nating may sakit, pinag-pray natin, then we totally forgot. Then the next thing you know, galing na siya. Hindi ka naman nag-worry, hindi siya pinagaling ng worry mo, wala ka nang ginawa, gumaling din naman siya. So, pwede ba natin kayang i-apply yun sa mga mahal natin sa buhay? Ipinag-pray mo na, pinagkatiwala mo sa Diyos, ginawa nyo ang pwedeng gawin clinically, diba? Technically, medically, wala, ginawa nyo na lahat, and then pinag-pray mo na, try not to worry. Kasi wala namang ma-accomplish. Pag kasi malapit ang ipinagpe-pray, ganito tayo eh. Pray, tas worry. So pray uli, tas worry uli, at walang katapusang kape-pray. Sabi naman ni Lord, di ba? The Father knows what you need before you ask Him. Don't be like unbelievers who keep on saying many, many things. They think they will be heard for their many words. Bakit pag hindi mo sobrang mahal yung may sakit, ipag-pray mo naman talaga, pero pag konting words, ay pag-pray mo na tapos na, pag mahal mo pa ulit-ulit. In other words, nagkukulang ka lang ng pagtitiwala dun sa talab ng prayer mo mismo. At ginagawa mong therapy sa sarili mo, yung paulit-ulit na pag-pray, to make yourself feel good. Because sometimes, pag mahal natin sa buhay ang may sakit, we feel guilty pag hindi tayo nagwo-worry. Halimbawa, ito yung pasyente, nasa room, nagre-recover, sasabihin mo kay Bantay, halika mo na sa baba, papakainin kita sa restaurant. Bababa kayo, hindi rin makakain. Nagwo-worry tungkol sa pasyente sa taas. Parang, bakit? Parang masagwa naman na kumakain ako dito, may sakit yung pasyente. Bakit kung hindi ka ba kumain, mabubusog siya, meron bang benefit sa buhay niya kung nahirapan ka? Wala naman. Di mag-enjoy ka na dito. Sandali lang naman, may break ka. This is how you survive becoming a caregiver. Hindi ka dapat mag-guilty. Doing and giving your best maximizes the patient's chances. And it minimizes the possible guilt or regret. Basta ang point lang dito mga kapatid, do your best. And when you've done your best and you have prayed, relax, difficult as it may be. Don't be brought down by excessive sorrow or worry. Don't be guilty.
If you won't worry, just do your best. Kaya kailangan, when you have done and given your best, you are allowed to relax, to survive the difficult moment. Hindi natin inilalayo ang sarili natin, hindi tayo nagtataka sa may sakit. Pero mga kapatid, tandaan nyo to, siya ang may sakit, hindi kayo. Siya ang hindi makakain ng solid dahil may nakakabit na mga tubo, pero kayo pwede. Bakit pati kayo walang gana? Kailangang i-reverse mo yon dahil kailangan kanya, kailangan niya ang lakas mo. Kung 3 buwan ka na nagbabantay sa ospital, manong may nagyaya sa'yo, mag-malling naman tayo, mag-spa, magpamasahe tayo, sumama ka, dahil kailangan mo ring ma-relax, kailangan mong makarecover ng yung strength, ma-refresh, dahil tao ka rin, meron ka ring health na aalagaan, at saka hindi naman ikaw yung may sakit. Don't behave like ikaw yung may sakit. And don't be guilty if you behave well, and if you behave normally. Kasi duty mo sa may sakit na palakasin ang sarili mo para lalo kang maging kapaki-pakinabang sa kanya. Iniisip kasi natin, laging damay hindi naman nakakakain yung mahal ko sa buhay, hindi na rin ako kakain. Hindi siya makatulog, hindi rin ako matutulog. Anong maitutulog mo sa kanya kung puyat ka? Anong maitutulog mo sa kanya kung nagkasakit ka na rin? Kaya mahalaga yung meron kang wide circle of friends na kahit nagbabantay ka, pwede ka rin magkaroon ng break dahil merong re-relyebo sa'yo, may magbabantay para makauwi ka naman, makapaligo, makapagpamanicure, kung yun ang magbibigay ng relaxation sa'yo. Don't feel guilty about that. Don't kill yourself only because you're taking care of someone you love who is sick. Make sacrifices that will only be credited to the welfare of the patient. But if your sacrifice will have no credit and bearing on the patient, don't sacrifice. Nobody is asking you to sacrifice, not even God. Now, how do you survive your personal sickness? Kung ikaw naman yung may sakit. Merong isang babaeng ganyan, 12 taon nagdusa. Siya pa rin ang gumagawa ng paraan sa buhay niya. Mark 5:25-30. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had gone to many doctors and they had not done anything except cause her a lot of pain. She had paid them all the money she had. But instead of getting better, she only got worse. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. I will get well. No? She said to herself, if I can just touch his clothes, I will get well. As soon as she touched them, her bleeding stopped. And she knew she was well. Ito yung babaeng dinudugo ng 12 taon. May nagtanong sa akin bata, paano pa po siya nabuhay? 12 taon na pala siyang dinudugo. Anak, patak-patak lang yon, hindi naman agos. No? Kaya pa niyang mabuhay ng 12 taon. No? So anong kanyang ginawa? Una, nagpunta siya kung kani-kanino manggagamot. Pero lumala lang at naubos pa pera niya. But anyway, seek practical and medical healing. That's what she tried. Like for other people's sickness, earn and save money. If you can, get an insurance and plant goodwill. Because we will all need help. It's only a matter of time. Isa yung paraan how to survive your own personal sickness. And then seek miraculous healing. At yan ang ginawa niya sa Panginoon. Humingi siya ng kagalingan, bagamat hindi nagpaalam. Sa pananalig, gumaling. Alam niyo yung pananalig, sabi ng Panginoon, pagtingin sa Kanya, sa palagay niyo ba, nagpapagaling yung paghipo ng damit? Gumaling siya dahil hinipo niya. Yung humipo ka ng laylaya na ganon. Sabi ng Panginoon sa kanya, your faith has healed you. Hindi naman sinabi ni Lord na yung hemline ko has healed you. And the Lord did not even say, I healed you. Sabi niya, your faith has healed you. Naniniwala ka di gumaling ka. Eto ngayon, anong ibig ko sabihin mga kapatid? Kung naniniwala ang inyong tiya na pag naghiwa siya ng kalamansi at pinahamugan niya, at itinali niya sa leeg niya, at pampanyong ganon, gagaling yung ubo niya. Huwag kayong mangontra, hayaan niyo siya, dahil pag naniniwala siya, gagaling siya. Kasi nagpapagaling ang pananalig. Ngayon,
Sisirain nyo yung loob ng tiya nyo dahil modern kayo na kung ano-ano. Wala naman kayong ipapalit na pwede niyang paniwalaan. E di mula sa paniniwala sa kalamansi, tinanggal nyo, wala naman kayong ipinalit na papaniwalaan, kawawa naman siya, wala siyang mapaniwalaan ni ano. Naintindihan nyo ba ako? Kasi marami mga born again Christian pakialamera sa lahat ng pinaniniwalaan ng tao. Nako, huwag ganyan, huwag ganyan. Eh ano ipapalit mo? Maniwala ka kay Lord. Ganun ba kadali na ipapalit ba yun? Maniwala ka, naniwala nga siya bigla. So it's very unkind to shake the core beliefs of a person when you have no program or nothing to give in exchange for what she might give up. Yung paniniwala kasi nagbibigay yun ng kapayapaan eh. Lalo't hindi naman masama yung paniniwala, hindi demonyo, hindi naman evil, hindi masamang gagawin. Naniniwala siya halimbawa na kailangan bago niya inumin itong ganito, ilagay muna dyan ng ilang minuto. Di hayaan mo siya. Hindi yung kontra ka ng kontra. Kadalasan pati kayong mga very modern medical doctors, ganyan eh. Merong ayaw maligo agad dahil napagod ang paa, dahil baka mapasma. Walang basma. Tapos binagad ng doktor. Paano kung meron pala? Ano bang nalugi sa akin na hindi ko ito hugasan agad, no? Ba't mo kinukontra yung paniniwala ko? Hindi ka naman mapapahamak, hindi ako mapapahamak. Ba't mo ko kailangang kontrahin yun? Paano kung matapos pag-aralan, meron pala? Di ba ganyan yan? Sasabihin ng iba nag-aral, masama ang kape sa kalusugan. Biglang merong, mabuti ang kape sa kalusugan. Merong, masama ang red wine sa ganito. Mabuti. Yung sino na ba paniniwalaan mo? Dahil yung mga eksperimento, knowledge is dynamic and science is dynamic. What is knowledge now will probably be challenged 10 years from now. So, huwag ka lang kontra ng kontra for the sake na makapangontra ka kung wala kang ipapalit. Ang kawawang tao, hindi yung basta naniniwala sa kung ano na lang. Mas kawawa yung walang pinaniniwalaan. Kasi pag dumating ang pagsubok, dumating ang hirap, walang makapitan yung loob niya. Siya ang nalilito. Kaya napakahalaga ng relihiyon. Napakahalaga ng pananalig. Dahil yan nagbibigay sa'yo ng anchor, nagbibigay sa'yo ng tibay, may kinakapitan ka. At mahalaga yung para maitawid ka sa isang mahirap na sitwasyon. So, as we were saying, seek miraculous healing. Tulad nito isang hari. Yung hari ba naman na may sakit, puntahan ng propeta, sabi ng propeta, mamamatay ka na. Hindi ka na babangon muli. Gusto niyo ba yung ganon? Isaiah 38, 1-6. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. So Isaiah, sabi ng kwento ng prophet, went in and told him, the Lord says you won't ever get well. You're going to die. And so you had better start doing what needs to be done. Hezekiah turned toward the wall and prayed, don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right. After this, he cried hard. Then the Lord sent me with this message for Hezekiah. I am the Lord God who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw you cry. I will let you live 15 years more, while I protect you and your city from the king of Assyria. Sinabi na ng Diyos sa propeta, pumunta ka doon, sabi mo, mamatay na siya. Huwag na siyang umasa pang hahaba buhay niya. Sinabi naman ng propeta, nagdadasal ngayon itong mamamatay na hinatulan, nung umatungal sa Diyos. Meanwhile, yung propeta, umalis na. Nasa kalagitnaan na siya nung bulwagan, lumabas siya doon sa kwarto, tinawag siya muli ng Diyos, bumalik ka. Bakit po? Sige, sabihin mo, 15 years pa. Bihira naman, mapapahiya naman ako niya, sinabi nang mamamatay eh. Balik. So bumalik ang propeta. 15 years ka pa daw. At yung gera na kinakatakutan mo, mananalo ka, ipoprotek ka pa. Bakit humaba buhay? Bait ng Diyos. At malakas din ang loob humingi. At sabi pa, di ba ang bait-bait ko naman po? Sinunod ko lahat ng utos nyo. Lahat ng ipinapagawa nyo, ginawa ko naman. Bakit naman kailangan magigiksi ang buhay ko? Sige, 15 years. Kung hihingi naman kayo sa Diyos ng extension, meron naman kayong masabing, di ba Lord, sumunod naman ako, mabait naman ako, kaysa wala naman kayong masabi man lang. Di ba? Yan ang sinasabi kong maganda yung nagtatanim ka eh. Hindi mo alam kung kailan mo dapat bunutin yung itinanim mo. Mabuti yung naglilingkod ka ng lingkod sa Diyos. Tapos biglang sabi ng Diyos, oy, mawawalan ka na ng pag-asang mag-asawa. Sabi, hindi po ba ang sipag-sipag kong kumanta sa choir? Sige, baka meron pa, pero yung hindi lang yung gusto mo, dapat gusto ka rin niya, ha? Kung ikaw lang ang may gusto, magtigil ka. Dapat neutral.
So, meron ka man lang sabihin sa Diyos, ito, hinabaan. Sinasabi nila, God doesn't change His mind. Nadaan sa dasal. Kahit taningan kayo ng doktor, taningan ng mahal nyo sa buhay, umasa kayo, magdasal kayo, huwag kayong mawalang pag-asa. Ang Diyos na nga nagtaning, binawi pa Sabi niya sa doktor, 6 months ka na lang, diba? Lumayas ka sa harap ko, doktor, with due respect. Diba? Gusto ko pa mabuhay. Ngayon, kung after 6 months, namatay ka rin, yung namang 6 months in quality kasi umaasa ka. Kesa yung hindi ka umaasa, 6 months sa puro pighati ang dinanas mo sa buhay. Huwag kayong magpapahina ng loob sa mga tao na wala nang pag-asa yan. Meron pa dadalaw sa ospital kung kailan nadidinig ng pasyente. May dinalaw kaming ganyan last week, namatay nga Huwag ka nga makadalaw-dalaw sa akin. Di ba? Visitor from hell. Ang daming ganung mga tao, tactless. Kung ano nang pinag-uusapan mga namatay, nagkasakit, sa harap nung dinadalaw nila. Doon pa pag-uusapan. Nakakasira ng loob. Darating kayo doon yung may cheer. Yung kahit anong itsura nung dinadalaw nyo, lakasan nyo loob nyo. Kung mahal nyo sa buhay, darat na nyo kaya payat-payat. Huwag yung, ang kawawa itsura mo. Diba? Ikaw dapat unahing ilibing. Dapat hindi mo lang para pinapansin. Nag-lose ka ng konting weight, makakaligayin ka rin. Bubuhayin nyo loob. Hindi yung lalo yung taong pinanghinaan ng loob dahil dumalaw ka. Kailangan may ministry kapag dalaw. So ito ba naman yung dalaw to, sabi mamatay ka na. Kaya naman niya ginawa, utos ng Diyos. Diyos na ang nagtaning, ha? So ang moral lesson, huwag kayong patataning. Umasa, manalig. Ngayon, kung talagang oras na, hindi mo na mapigil, pero yung nalabi, umaasa ka, kesa sa namimighati ka. At ano na mamalay mo, ipagkaloob sa'yo ng Panginoon. So seek God's favor. Seek God's reward. Therefore, magtanim. Kung kayo ang may sakit, mga kapatid, how do you survive it? Distract, amuse, preoccupy yourself with positive things. Ikaw ang may sakit, duty mong pasayahin ang sarili mo. Hindi yung pinapasaya ka na ng iba, pinapahirap mo pa sa kanilang pasayahin ka. Yung pinapakain ka, sabi mo pa, ayaw ko kamain. Kung sabihin, di wag. Sinusubuan ka, tinatabig-tabig mo, magdadabog-dabog ka pa. Buti nga may sumusubo sa'yo. Kung kayo po ang may sakit, mga kapatid, tulungan nyo naman yung nag-aalaga sa inyo. Huwag nyo pahirapan. Buuin nyo yung loob nyo. Yung gusto kayo mag-therapy, tatatlong hakbang pa lang, gusto mo nang umayaw. Bakit? Kanino bang tuhod ang lalakas pagka nagsikap ka? Di ba sa'yo? Kailangan ilaban mo yan. Yung may sakit ka, ayaw mong kumain, mas dapat kang kumain. Kasi pag nakinig ka dyan sa ayaw mong kumain, mamamatay ka. Ang katawan kasi dumadating yung point na parang gusto na mag-give up, doon mo siya dapat labanan. Yung pinapatawa ka, hindi ka malang tumawa-tawa. Naghahanap ka ng lungkot. Kailangan pasasayahin mo ang sarili mo. Lift up your emotional situation, your spirit. No? Dahil you have better health and higher resistance to infection when you are happy. Pasayahin niyo ang sarili niyo, ihanap niyo ng comfort. And set people free from your sickness. Remember, kayo ang may sakit, hindi sila. So payagan niyo silang mabuhay, payagan niyo silang magkaroon ng pinaka-normal na pwedeng buhay, kahit sila dedicated sa pag-aalaga sa inyo. In other words, may mga moment na hindi mo kailangan lagi na magbabantay, palayain mo siya, hayaan mo siyang mamasyal, hayaan mo siyang gawin yung gagawin niya, hindi laging nakatutok. Hindi ko mo tayo may sakit, magiging sobra na tayong selfish. Kasi baka maubos yung lakas o yung pasensya ng nag-aalaga sa atin. Aalagaan nyo rin yung nag-aalaga sa inyo. Dahil ang tao namang may sakit, hindi naman 24 hours a day miserable feeling. Sometimes meron din siyang good feeling. Pwede ikaw yung magkwento, ikaw yung magpasaya ng bantay mo, hindi laging ikaw at ikaw ang aalagaan. Be as independent as possible. Kung magkakaroon kayo ng sakit na pangmatagalan, yung haba, mag-aral kayong kumilos. Mag-aral kayong maglakad, mag-aral kayong pumunta dito, gawin yun. Yung lahat ng pwede nyong gawin nyo para naman magaan ang magiging pag-aalaga. The spirit is willing, but the body is weak. So sometimes, bababa yung standard ng pag-aalaga.
Kasi kung minsan, ang iiwasan natin kung tayo inaalagaan mga kapatid, yung makainisan. Yung alam nung nag-aalaga sa'yo, nagpapalusot na to, nag-OA na to, sobra na, yung mainis sa'yo. Dapat alam niyang ikaw din tumutulong para pagalingin ang iyong sarili, sinisikap mo rin yan, at hindi ka entitled na gawin ang lahat na miserable only because you're sick. Although, syempre, gusto nang nagmamahal sa'yo na alagaan ka talaga, pero kailangan turuan mo yung sarili na maging minimum yung hirap ng nag-aalaga. Habang kaya mo, kung talagang hindi mo kaya, kailangan mo subuan, kailangan mong buhatin, do it. Pero may mga moment na pwedeng ikaw, ipakita mong nagsisikap ka rin para ganahan ang nag-aalaga sa iyo. Kailangan miniministeran mo rin siya. Be as cheerful, be as light-spirited as possible, and be as cooperative as needed. Pag sa'yo, oy, oras ng uminom ng gamot, ayokong bumangon. Pilitin mo kasi may oras eh. Kailangan ng tao sikapin. Of course, prevention is an excellent cure. So kung gusto mong to survive a sickness, prevent the illness. Be as healthy as possible and seek wellness doctors before you get sick. Uso na yan ngayon, mga wellness doctor. Dati kasi ang doctor puro sa sickness. Pag sick ka, you go to the doctor, di ba? Ngayon, marami ng doktor na pupunta ka sa kanya precisely para hindi ka magkasakit. Preventive. Aalagaan ka, itataas ang immune system mo, aalagaan ka na bago ka pa magkasakit. At mas madali yon kaysa kung kailan may sakit ka na. Faith and positive attitude are excellent healers. So develop your faith. Improve your attitude. Survive sickness with cure for the body. May sakit ka, survive it by getting all the best cure. And while your sickness is there, survive sickness with a positive attitude. Ang laking gamot, ang attitude. Positive yung attitude mo, cheerful ka, cooperative, hopeful, and you have faith, ang bilis mong mag-respond sa therapy, sa medication. May mga patunay na mga clinical test niyan. And survive sickness that does not end in wellness, meaning it ends in death, with faith in God. Talaga namang kasama sa buhay yun eh. Ang mahalaga, handa ka, wala kang mahabang listahan ng mga utang sa kapwa, pwede kang umalis any moment, wala kang mga malaking atraso sa Diyos, lagi kang lumalapit sa Panginoon, nagawa mo yung mga dapat mong gawin, yung mga gusto mong gawin, ginawa mo nung kaya mo. Kung talagang gagraduate ka na, tinatawag ka na, wala ka na rin masyadong regret kung nabuhay ka naman. So, let others survive your sickness. Hindi ko man nagkaroon ka ng sickness, namatay na ang lahat dahil hindi ka marunong mag-cooperate. So enjoy health and enjoy life while healthy. Huwag niyong kakalimutan kahit kailang ipagpasalamat, ipagdiwang at ipamuhay ang isang araw ng kalusugan kasi hindi ka nakakatiyak kung bukas malusog ka na naman. So huwag sasayangin ang bawat sandali na pwede ka mag-enjoy ng good health. Survive sickness by having and by getting the most of life in spite of sickness. Konting-konting kasakitan lang yung pagka dumapo sa'yo, wala ka nang pwedeng ma-enjoy sa buhay. So hanapin nyo yung pwede nyo pang ma-enjoy. Get a life, though you have some sickness. Lahat naman tao may kanya-kanyang level and form of sickness eh. And get a life, though your loved one is sick. Huwag kayong mag-guilty kung hindi kayo nagwo-worry, nag-e-enjoy, nagpapahinga, kahit may alaga kayo. Kailangan nyo yun. At gusto rin ng Panginoon, alagaan nyo ang inyong sarili. At may isa pa, mga kapatid, tulungan natin yung mga tumutulong sa may sakit. Kaibigan nyo, nag-aalaga ng nanay, pwede nyo naman halinhan pamisa-misan. Pwede yung abot-abutan ng konting cash. Tulungan, dala ng pagkain. Pag meron kayong alam na nag-aalaga, tulungan nyo. Lalo kung ang nag-aalaga ay kapatid nyo at ang inaalagaan magulang nyo, tumulong kayo mabuti. Maraming mga kapatid, hindi naman pala alaga ng magulang, yun lang kapatid na isa, kung sino man yun, yung kasama sa bahay, o kung sino man yung bunso, o yung walang employment, yun nilang lagi ang magtatrabaho. Aba, kung kayo'y 8 anak, o 5 anak, o 3 anak, pare-pareho kayo dapat nag-aalaga. Hindi abot ka lang na abot ng pera at yung isa lang lagi naggasgas ka aalaga. Nag-aalaga ka rin, hindi mo dinadaan sa abot-abot yan, dapat may personal alaga ka, lalo magulang mo. Ang mga pamilya nagtutulungan sa pag-aalaga, hindi lang yung na-assign siya na lang lagi
At usually, yung kapatid yun na hindi nakapag-aral, hindi na-employ, yung nandun lang lagi, siya ang laging taga-alaga, siya ang muchacha ng lahat. No, tutulungan nyo siya. Dahil siya man, kailangan niya ng ministration. Remember, every able-bodied person has a duty and privilege to take care of the sick, especially if they are your loved ones. Panginoon, salamat dahil napakaraming example sa Bible na pwede naming tularan, pwede kaming matuto sa kanilang karanasan. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan niyo kami ng karunungan. Una, how to survive the sickness of those we love. Lalong-lalo kung malapit ang loob namin, kami talagang nagmamahal. Turuan mo kami, Lord, to have a certain level of detachment so that we will be able to survive and be healthy and strong so we can help even more. Turuan mo kami huwag masyadong emosyonal. Nagawin namin ang lahat ng kayang magagawa at pagkatapos noon, turuan ang sarili namin na magpahinga rin, mag-relax, at kung pwede, mag-enjoy din sa buhay na hindi naman namin ninanakaw doon sa may sakit yung enjoyment namin. Teach us, O Lord. At ganoon din naman kung kami may karamdaman, ituro nyo sa amin kung paano paggagalaanin namin sa mga nagmamahal sa amin yung pag-aalaga. Teach us to be cooperative. Teach us to be cheerful as much as possible. At kahit kami yung inaalagaan, makaminister kami in a special way sa nag-aalaga sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan kung anong dapat gawin. Sa mga kapatid ngayon na narito, Panginoon, may mga karamdaman na mahal nila sa buhay o sila may karamdaman, ipahiwatig nyo, ipaalam nyo sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban para kung maraming decisions to be made, yung desisyon na ayon sa iyong kalooban ang aming magawa. Kung maraming protocols, maraming choices na pwedeng gawin, give us your wisdom. Teach us to be informed. Makinabang kami sa alam ng iba, mag-research, mag-aral, para mapaiksi ang panahon ng mga karamdaman, mapadali ang paggaling. Sa mga kapatid naman namin, Panginoon, matagal lang may sakit, turuan mo kami pa, Panginoon, kung ano mga dapat gawin. And very especially, teach us to be patient, to continue to hold on to you, to have faith. At turuan mo kami, Lord, how to find enjoyment in life in spite of our sicknesses. Mga kapatid, tayo patuloy na yumuko sa presensya ng Diyos dahil meron ako mga gustong ipanalangin. Sino man sa atin ngayon ang may karamdamang mabigat, karamdamang iniindan nyo, karamdamang matagal na, gusto ko kayong ipanalangin ngayon. Kung kaya ninyo, tumayo kayo. We're going to pray. Kung mayroon kayong karamdamang iniinda, mga dinaramdam nyo sa inyong mga katawan, mga nahihirapan kayo, bumabawas ang inyong ligaya o ginhawa, kumukuha ng inyong panahon, lakas, mga pananalapi, nagbibigay sa inyo ng worry or fear. Yung Diyos ng mga pinag-aralan natin sa Biblia ay Diyos din natin ngayon. Kung kalooban niya magpagaling, magpapagaling siya. Kung hindi pa niya kalooban, meron siyang tamang panahon. Meron siyang tamang dahilan. Dahil hindi natin tiyak kung anong kaloobin ng Diyos, ang pairalin natin ngayon, yung kalooban natin, na gusto niyong gumaling. Gusto nating gumaling. Sa pananalangin, sa pagsamba sa Ama ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo ngayon at ihingin nyo ng malinaw na panalangin ang kagalingan ng inyong karamdaman. God, hear your children. Even right now, heal people as they come to you in faith. Manalangin kayo mga kapatid. Nakikinig ang Diyos. Maya-maya, sabay-sabay tayong mananalangin. Mahal naming Ama sa langit, wala naman po kami ibang kinikilalang magulang kundi kayo. Wala naman kami pwedeng hingan kundi kayo rin. Walang may kapangyarihan at walang may kabutihan at kagandahang loob kundi kayo. Alang-alang sa iyong banal na pangalan, Ama. Alang-alang sa iyong anak na si Jesus na namatay para sa aming mga anak mo. Alang-alang sa iyong mga pangako na iyong binitiwan. Dinggin niyo po ang dalangin ng mga anak mo ngayon na humihingi ng kagalingan.
Buksan niyo, Panginoon, ang bintana ng langit at paagusin sa iyong mga anak ngayon ang kalusugan, kapangyarihan ninyo, kagalingan. Hipuin niyo ang aming mga lupang katawan. Sa pag-aalay namin sa aming mga puso at espiritu, Panginoon, binubuksan namin ang buo namin pagkatao, and we want to receive healing from you, strengthening, O God, pagpapalakas, pagpapagaling, pagpapatibay ng aming mga lupang katawan, kasabay ang pagpapagaling ng aming espiritu, ng aming emosyon, ng aming kalooban. Patawarin mo kami kung may mga kasalanan kami na sanhi ng mga sakit na ito. Patawarin mo kami kung sa pagkakasakit namin, hindi kami gumagaling agad dahil sa mga kagawian namin sa buhay na hindi helpful. Patawarin mo kami kung may pagkukulang kami sa aming mga sarili, sa aming mga katawan. Igawad ninyo ang iyong bendisyon sa mga katawang ito, Panginoon. Hipuin ninyo sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, tanggapin ninyo sa pananalig ang hinihingi niyong kagalingan sa Panginoon at magsiupo kayo at manatili sa panalangin dahil meron akong gustong ipanalangin muli. Kung kayo may mahal sa buhay at kayo yung nag-aalaga, kayo yung nag-aalala, kayo yung naliligalig, kayo yung nahihirapan, tumayo kayo, mananalangin tayo. Hihingi tayo sa Panginoon ng kalakasan ninyo, pagpapala sa inyo, pagpapahaba ng inyong lakas ng katawan, pagbibigay sa inyo ng mga resources, emotional, material, spiritual, physical resources. Kung kayo may mga inaalalang mga mahal sa buhay, daladala nyo sa puso, ipapanalangin natin sila ngayon. Tumayo kayo at sa ilang saglit, ipanalangin nyo yung mahal nyo sa buhay na yon na gusto nyong pagalingin ng Panginoon, gusto nyong hipuin ng Panginoon at bigyan ng ginhawa, ipanalangin nyo sila ngayon din. Salamat, Ama, dahil pwede namin ilapit sa iyo mga mahal namin sa buhay. Nadinig nyo ang kahilingan na iyong mga anak. Hindi maiksi ang inyong kamay upang abutin ng mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. We declare healing, we declare strength, and we declare health unto these people that we love, O God. At ngayon naman, dinadalangin ko sa inyo, at lahat kami dinadalangin namin sabay-sabay, ang mga kapatid na nakatayo dahil sila yung may kabigatan. Dala-dala nila sa kanilang balikat, sa kanilang dibdib, minsan sa kanilang pananalapi, sa kanilang resources, yung bigat ng merong mahal sa buhay na may karamdaman. Inaalala nila, iniisip, and they worry, and they care, and they love. Lord, tibayan mo pa ang iyong mga anak ninyo na binibigyan mo ngayon itong assignment to love and to care for the sick. Dagdagan mo pa ng pananalig, dagdagan mo pa, Panginoon, ng tiyaga, dagdagan nyo pa ng pagpapasensya, dagdagan nyo ng lakas na physical, emotional at spiritual, at buhusan nyo, Panginoon, ng financial resources para merong matustos sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga may sakit na mga kamag-anak at kaibigan at mga mahal sa buhay. At ganoon din, Panginoon, palakasin mo po ang katawan ng mga kapatid na ito na hindi lang sa kanilang paglilingkod sa may sakit magamit ito para sila man, bagamat nahiglilingkod sa mga may sakit, they will get alive and enjoy life because life is a gift from you. Mga kapatid, tumanggap kayo ng pagpapala sa Panginoon, pagpapalang physical, emotional, spiritual, maging financial. At nawa, kalooban ng Panginoon na lalo kayong magamit niya na matibay, nakasangkapan at daluyan ang pagpapala niya sa mga inaalagaan at minamahal yung mga may karamdaman. Ilayo kayo sa mga karamdaman at kayo lagi maging agent of cheerfulness and agent of hope to the people that you care for. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Kayo ay nagpapagaling. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang dapat gawin para maggalingan kami. At kung hindi nyo pa kalooban, meron pa kaming pinag-aaralan dapat, may matutunan, give us patience and continue, Lord, to give us hope. Mag-upo kayo, mga kapatid, at sa ilang saglit, patuloy tayong manalangin ng tahimik as the Spirit leads. Be in the powerful and healing presence of our Father. Ang katatapos mong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Surviving Sickness.
Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Mabuhay! Purihin ang dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Ako po si Pastor Lawrence Sarmiento. Inaanyahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Dasmariñas tuwing araw ng linggo sa ganap na 10:00 ng umaga. Ang Day by Day Dasmariñas ay matatagpuan sa Public Market Road in front of Emilio Aguinaldo College, South Gate, San Agustin 2, City of Dasmariñas, Cavite. Para po sa detalye ng schedules at location, maaari po ninyong tawagan o i-text ang cellphone number 0929-606-3184 o 0930-196-9640. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Hesus. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Hesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay,
ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan, inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga.
Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Bakit may mga nagsasabing sila'y taga Cebu o Manila kahit hindi naman? Siguro yung ating colonial experience na masyadong kinlamorize yung mga big towns, yung mga kabesera. Kaya naman kahit man halimbawa, taga Cavite, taga Manila sila eh. Kahit taga Montalban, Rizal, tinanong mo yan pag nasa Davao ka, taga Manila. So yung mga taga Bohol, yung mga taga Baclayon halimbawa, mga taga Bolhon, taga Cebu naman sila. Kasi gusto mong i-identify ang sarili mo sa isang malaking bayan. Kasi nga, nasanay tayo na yun ang point of reference at sense of identity. Ang siguro kailangan natin ngayon na i-develop pa, pagkabat maganda na meron tayong malalaking mga syudad, pride of place. Na kung tayo galing sa Matnog, o kaya galing tayo sa Bulan, o kaya ay sa Baknotan, sabihin natin na doon tayo galing. Kasi doon talaga tayo tumubo and we should be proud of our birthplace. Sa aking paglalakbay
buhay ko'y maiayos, at sa mga tukso tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!